yung na-prepare niya di ba? From Regine, the young batang kampyon, bagong kampyon hanggang sa naging artista na siya. At naging manager pa niya si Ronnie Henares. Si Papa made sure that mapunta siya sa isang manager na that would take care. And then, eventually kay Kakay na. And then kay Patty, kumbaga, inalalayan niya all the way. But he was never, kumbaga, hindi siya nakikialam. He was just there to support. Yun ang kahanga-hanga kay Papa. And he did it in the most humble way. Sir, na-recall niyo pa po yung last conversation niyo with Ma'am Jelly, kung ano yung sinabi niya sa inyo, may mga pinag-usapan niyo? Yung kahuli-hulihan, that was it Kakay's house. Sabi ko, Pa, masakit ba? Sabi niya, oo, masakit. Silently, I prayed with him, for him. Nung Pasko, nagkausap kami. I prayed with him. Pray kami na okay yung health niya. Kasi syempre nung Pasko, malamig, di ba? Kakaputukan ng New Year. In my own little way, nakakapag-usap. Na ngayon, kung i-rewind mo ng konti, nung medyo may sakit-sakit na siya, kakausap din kami. Si Papa kasi, ang laman ng conversation niya lagi yung anak niya. You can really tell how proud he is of Regine. Hindi lang yung achievements niya, pero yung si Regine bilang anak. So, naalala ko noon kasi hindi ako magaling magkumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay. Hindi ako handyman, hindi ako magaling sa ganun. Si Papa magaling sa ganun. So, naalala ko, nakipagkuntsaba ako sa kanya. Sabi ko, Pa, pwedeng turuan mo ako, pipinturahan ko yung bakod, yung bakal na bakod, yung fence, yung patawag yung gusto ko sana pinturahan ng black, parang naman sabihin ng asawa ko may silbeko, diba? Sabi niya, sige, ano bang kulay yung gusto mo? Pa, maganda yung itim na rin, kasi dumi-dumi niya sige, bukas turuan ko. Halimbawa, ang usapan namin alauna, pagdating ko doon, pininturahan na niya lahat. Tapos tinapos. Parang feeling ko gusto niya sabihin, ka na makialam nito, hindi ka naman marunong. Those little things. Ganon siyang klaseng tao yung gagawin niya para tulungan ka, kung saan ka mahina. Ako, doon ako mahina. And I remember, nung nagsisimula naman ako as a singer, dami siyang pointers binibigay sa akin. Hindi, kaya mo yan. Pupuno mo yan, Araneta. Bibigyan ka niya ng hope. Naniniwala siya sa'yo. And kung ganun siya sa akin, ano pa kaya siya kayo? So, in many encounters ko sa kanya, it was always like that. Tapos nagkukwento rin siya nung kabataan niya, yung lolo niya, yung tatay niya, yung gawain ng tatay niya, yung mga pamilya niya. Napag-alaman ko na one of his relatives was ang sculptor nung isang Nazarene, napakaganda. So talagang ganun yung mga kamag-anak ni Papa, magaling yung kamay nila, na which wala akong talent sa kanila. Yung pagbubog na ng mga isang tao, kumbaga parang yung mga anak niya, magaling silang humawak talaga. Kasi kung iisipin mo, ano ba naging sikreto nung relationship ni Papa at ni Regine? Paano ba sila naging successful father-daughter team? It was love and it was respect for each other. Yung pagmamahal na yun, nakikita mo naman talaga Kaya ang ganda nilang tingnan, ang ganda through the years. At nasuklian ng asawa ko. Ang pagmamahal na binigay sa kanya ng father niya at mother niya. Kita mo kung gaano kamahal ni Regine yung father niya. It's nakaka-touch yung ganun. Kaya pag inisip mo si Papa, maiiyak ka kasi nakita mo kung gaano kaganda siya.
Sir Ogie, siyempre, bilang pamilya din, nagkakaroon ng konting, alam mo yung gusot, problema. Paano po inaayos ng Mang Jerry yung gano'n sa family? Si Mang Jerry kasi pinaka-cool na tao yan eh. Ano, hindi. Sa nakikita ko sa kanya noon, parang ayaw naman niya nung kaaway. Cool lang lahat. Cool siya eh. Cool siyang tao eh. So, but at the same time, he was very direct. No, kinakausap niya. Sinasabi niya sa akin kung ano. Ayaw niya kung ano gusto niya. Pag yung kaming dalawa lang. And saludo ako kay Mang Jerry.